Ayan, good morning. I'll try na record yung start ng translation before mamatay yung laptop ko. Ewan ko yung charger ko sa office. Plus 39% na lang ako. Anyway, I think the first video I sent, we talk about sa transcription. And then I stopped there. Tapos, sa translation part na tayo. Yung next step ng ating central dogma from the mRNA produced in our mamaya nakamute na naman ako. In the from the mRNA produced sa ating transcription, we will now make it into protein. And ang tawag doon ay translation, huwag kakalimutan. So, again, we will zoom in dun sa step-by-steps ng mga ganap on how naging protein tong mRNA na to. And with that is, we start with what we call yung transfer RNA. So, yung cell natin, it-translate an mRNA message into protein gamit tong punong abala na si transfer tRNA. So, si tRNA, siya yung nagkakabit ng amino acid to the growing polypeptide in our ribosome. Para siyang delivery truck na nagdadala ng protein natin sa ribosome. Tapos, yung dinadala niya na protein, based yun doon sa mRNA na code. Like this one, yung codons dyan. So, ito yung mRNA. mRNA. Ano yan? Sorry. Ito yung tRNA and this one yung mRNA natin na galing sa transcription. So, let's focus first dun sa structure nitong tRNA natin and kung ano yung ganap ni tRNA before we go to our ribosome. So, ang nangyayari is that sabi dito, para daw, ang tawag dito, madala yung amino acid, kailangan ng tRNA. And if we look at our tRNA, meron siyang parts. Etong baba na to and yung tuktok. Yung sa tuktok dito dito kumakabit si amino acid natin. Ayan, yung mga phenylalanine, tryptophan, glycine, ganyan. And yung sa baba niya, yung tawag dyan ay anticodon, which is complementary. Again, complementary sa ating mRNA. So, kabit yan dyan, kay AAAS, anticodon. And then, sabi here, ang structure ng tRNA ay mahaba. 18 nucleotides long. So, 80 yan na A, C, G, ganyan. And since sobrang haba niya, if we flatten it in a 2D plane, mukha siyang clover leaf. So, ganito yun. Ito yung 2D niya. Ito yung attachment site ni amino acid. Pupunta dyan. And ito yung anticodon na sinasabi natin. For simplicity's sake, ganito siya sa ating slides. And then, ito yung kanyang 3D. So, may base pairs din siya, kaya siya parang naka-helix. Ganyan. May coil-coil siya. So, again, ini-introduce ko lang kayo dun sa punong abala na RNA. Technically, protein din siya. Yung gumagawa ng protein, yung tRNA natin is a type of protein din. So, yun. Ito siya. And then, sabi dito, dahil daw dun sa hydrogen bonds, kaya nagiging may twist and fold yung 3D niya. Sa chem, pag sinabi natin hydrogen bonds, it's one of the strongest bond. Tapos, roughly L-shape siya. It's more or less just the structure of the tRNA. Yun yung details dyan. And then, to make our translation accurate, actually, nakabase siya sa ating
tRNA. Dapat meron daw muna tayong tamang tRNA to amino acid na pair, tama dapat yan, and tRNA and codon pair na tama. So, papaano nagiging tama yung matching? It's because of this enzyme called amino acyl tRNA synthetase. So, in the next figure, I will show you paano nag-a-act si amino acyl tRNA synthetase. Pakitandaan uli ha sa ating tRNA. Pero before yon, meron tayong concept ng ng wobble. Sa third base ng codon of a codon, meron daw wobble na tinatawag. So, ibig sabihin nun, yung matching niya daw is hindi always strict, flexible siya. It allows some tRNAs to recognize more than one codon. Yun lang naman yun, yung concept ng wobble. But yung pinaka-important on this slide is you need to understand yung parang factors for an accurate translation, which is tRNA and amino acid na tama, yung pairing nila tama, and yung tRNA to codon dapat tama siya. So, focus tayo dun kay amino acid. Ano ba yung role ni amino acyl tRNA synthetase to make this accurate? Yan. So, punta tayo here. May figure tayo dyan. This is our amino acid sa natin. And then what happens is that si amino acyl tRNA synthetase, para siyang cargo, something, kung saan doon mag-meet si amino acid and si tRNA. So on this figure na to, pag nahanap ni amino acyl tRNA synthetase si amino acid, with the help of energy, papasok yan dito sa loob ng ating enzyme. And then pag pumasok siya on this may release of energy lang. Yan yung ibig sabihin ng ating mga yellow dyan. Ngayon, pag nakapasok na siya, this will be your charged amino acid. Pag charged na si amino acid from the help of ating amino acyl tRNA synthetase, hahanapin na niyan. Actually, hahanapin na siya ni tRNA. And then, tRNA, papasok yan dun sa enzyme to actually connect. Ganyan. So, ito siya sa ating katawan. Ayan yung amino acid. Very, very small. Ito yung amino acyl tRNA synthetase and yung ating tRNA. So, pagka nagkadikit na sila, ay again, meron tayong release na energy. And then, ang mangyayari dyan, after nagdikit, would be magbe-break apart. And then, yung kabit na siya here, ang tawag dyan is charged tRNA or amino acyl tRNA. So, ang role ni amino acyl tRNA synthetase is that i-connect yung amino acid to make it a charged tRNA. And then, itong charged tRNA natin, this is actually what goes to our ribosomes. Yan yung papasok sa ribosome to make yung ating overall protein. So, sa ating next slide, we have yung ribosome natin. Focus tayo sa ribosome. So, sabi, sa ribosome daw, siya yung nagpapacilitate ng coupling of tRNA anticodons with mRNA codons in protein synthesis. Tapos, meron tayong two ribosomal units, si large and small. Made din siya ng proteins and ribosomal rRNA. Tapos, ito hindi naman siya importante dun sa kwento natin for our translation. Para lang siyang, for your information, ganyan. Yung
bacterial and eukaryotic ribosome, magkaiba na naman sila. Tapos, ang sabi dito ay some antibiotic drugs specifically target bacterial ribosome without harming eukaryotic ribosome. So, kasi sa bacteria, pag tinarget mo yung ribosome, hindi siya makakamake ng protein. Technically, medyo madeded siya. Ganun. So, yung antibiotic natin, bacterial ribosome lang yung tinatarget and hindi yung ribosome ng katawan natin. Ganun. So, ano ba yung tsura ni ribosome? Ganito siya, computer model talaga niya. Pero for our book, ito yung mas simple na ginagamit para mas kita talaga ninyo yung ganap sa ating ano. So, ito yung small subunit natin. Yung sinasabi ko, ang ribosome, may two parts siya, small and large. So, sa small subunit, actually, ito yung pinapasukan ni mRNA natin. So, yung galing kay transcription mRNA, pupuntahin kay small subunit. And then kay large subunit, ang napasok dyan are yung charge tRNA natin. So, meron tayong iba pang parts, yung mga sites sa ating large subunit. We have our A, P, and E. A is the amino acyl tRNA binding site. Actually, yung mga bagong amino acid na